Yes, good morning, Persilin. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Kagabi ay lalo pang lumakas si Bagyong Maring and as of 4 a.m. naman kanina namataan po ito sa layong 500 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ang lakas ng hangin po ay aabot ng 105 kilometers per hour at ang bugso ng hangin naman po ay aabot ng 135 kilometers per hour. Ito po ay inaasahang kikilos pa west-northwest sa bilis po yan na 15 kilometers per hour. Habang nasa par pa rin natin ang Bagyong Maring, inaasahan na patuloy na palalakasin ito ang ating hanging habagat o yung southwest monsoon na makakaapekto partikular na nga dito sa Luzon at pati na rin sa Visayas. Ayon naman kay Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa, kung mapanatili ni Bagyong Maring ang taglay na lakas, maaaring within this day o mamaya pong alas 2 ng hapon ay makalabas na ito ng ating area of responsibility. Pero habang nasa loob pa rin ng par si Maring sa araw na ito, dito po sa Metro Manila, Ilocos Region, pati na rin sa Central Luzon at dito rin po sa may Benguet at sa may Batanes and Babuyan Group of Islands at sa Calabar Zone, makakaranas pa rin po kayo ng monsoon rains. At dahil monsoon rains pa rin yan, ito po ay dulot pa rin ng habagat o southwest monsoon, asahan ang posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa, kaya doble ingat para sa ating mga kababayan. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon at pati na rin dito sa rehiyon ng Caraga at pati na rin ng Davao, magkakaroon naman ng maulap na kalangitan na may light to moderate rain showers and thunderstorms. Ang natitirang bahagi naman ng Mindanao ay magiging bahagyang maulap lang na meron lamang po mga pulo-pulo o isolated cases ng rain showers or thunderstorms. At eto mga kababayan, marahil marami sa atin ang nagtataka dahil nito mga nakaraang linggo kahit may bagyo dito sa ating par ay hindi naman ganito kalakas ang epekto o impact nitong habagat. Pero sa kaso nitong si Bagyong Maring, dito natin naranasan yung malakas na buhos at dami ng ulan. Ayon kay Mr. Samuel Duran, weather forecaster ng Pag-asa, isang malaking factor na naging dahilan nito ay ang lokasyon o yung posisyon ng bagyo. Kapag po kasi nasa hilaga o itaas sa bahagi ang isang bagyo dito sa ating par, malakas po talaga yung hatak nito dito sa ating habagat o yung southwest monsoon, kaya maraming pag-ulan na rin ang naranasan, lalong-lalo na nga dito sa atin sa Luzon at maging sa Western Visayas. Patuloy po tayo mag-monitor sa mga babala at updates ng Pag-asa. Maging alerto at maging handa lagi dahil kahit po kalmado pa ang panahon sa umagang ito, maaari pa rin magkaroon ng mga pagbabago sa mga susunod na oras. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ni Weatherman Harry Bayona kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa mamaya po yan sa Good Morning Boss. Kasama niyo po sa balitaan, ako po ang inyong weather lover, Amoy La Rosa. Magandang umaga. Balik sa inyo, Persilin.